Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction yung dumaan sa aking wall post bago lang ni Attorney Roy Nagwanson. Sabi niya, sinasabihan niyo ako kasi ang dami niya ng fans ngayon 608,000 nata. Ang dami niya ng followers at karamihan mga DDS. So mga DDS, sabi kay Ma'am Roy Nagwanson, sinasabihan niyo ako mag-apply ako ng ombudsman. Sabi niya, paano kung ako ang napiling ombudsman? Di, kakasuhan ko silang lahat. Di, patay silang lahat. So, mag-apply ako. Sabi niya, tapos ang mamimili, siguro, di ba, Judicial and Bar Council pa ang sasalang. Ano muna, i-trim down ang mga applicants. Granting. Isa siya sa i-recommend. Ang alam ko yan, 3 ata eh. Kasama ang pangalan Attorney Gwanson kasi overqualified siya eh. Binasa ko yung mga comments. Overqualified ka, ma'am. Sige na, apply na. Granting. Isa siya. Kaya makakalaban niya, Secretary Boying Rimulya. Sino sa tingin nyo ang pipiliin ng presidente? Noon pa yan, grabe, kampanyahan nung 2022, gusto nang ipa-disqualify ni Commissioner Roy Nagwanson ang candidate Bongbong Marcos, hindi tayo naniwala. Ngayon, ang pipili ngayon, yung gusto niyang ipa-disqualify, ano? Pipiliin ba ako? Marcos Jr.? Huwag na lang. Anyway, yan ang talagang may balls. Ang ombudsman kasi, usually yan, yung hindi siya naging politiko. But anyway, si Attorney Roy naging mayor pala. Kailang mayor. Diba, politiko rin. But lately, yung mga posisyon niya? Mga matitino. COA Commissioner, COMELEC Commissioner. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan siya ng mga So, this time, yun na. Kasi independent body ang ombudsman. Kaya, bagay na bagay itong ombudsman kay Ombudsman Samuel Martires. The best. Sino pa yung mga nauna? Sino ba yung ombudsman na in-impeach? Kailang nag-resign? Tama ba yun? Nag-resign? Nakalimutan ko na. Mayroong ombudsman na in-impeach eh. Okay. So, wag na tayong aasa pa na kahit qualified si Attorney Roy Nagwanson, suntok sa buwan, hindi siya ma-appoint na ombudsman. Kasi sabi niya, yung post niya, para silang kumuha ng martilyo na pinukpok sa kanilang ulo. Hindi ko lang kasi naisip kagad, kaya hindi ko mabasa. Kaya lang tumatak sa isip ko. Parang kumuha sila ng martilyo, pinukpok sa kanilang ulo. Pag ako ang i-appoint nilang ombudsman, patay sila lahat, kakasuhan ko sila lahat. Okay. So ito, speaking of ombudsman pa rin, kasi mag-apply si Secretary Boying. Merong opinion ni isang magaling na DDS vlogger, si Jesus Busi Duque. Paborito ko ito. Tingin niya, opinion niya ito, ng pagpili kay Boying Rimulya's ombudsman is preparation beyond 2028. Kasi nakikita na nila, sabi ni Jesus Duque, mananalo si BP Sara sa 2028. So, buffer na nila ito, protection na nila na may didepensa sa kanila na ombudsman. Okay, pakinggan natin ito. Kung si Secretary Boying Rimulya ang ma-appoint bilang ombudsman kapalit ni Ombudsman Sam Martires, ito ay sinyalis na iniisip na nila yung isang senaryo
na mananalo si Vice President Sara sa pagkapangulo. Yan. Kasi kailangan nilang proteksyonan yung kanilang mga sarili. After the term of Marcos, if and when maging presidente si BP Sara, katakot-takot na kaso nga harapin ng mga taong to sa gobyerno ngayon. Katakot-takot talaga at lahat ito ay ipa-file sa Office of the Ombudsman. So kailangan nila talagang proteksyonan yung kanilang sarili dito. Otherwise, di ba? Ill-gotten wealth na naman yung mga kaso yan. Di ba? May mga kulong yung mga yan. And, syempre, hindi araw-araw Pasko. Bawi-bawi din pag may time. So, in order to protect themselves, kung ma-appoint ito si Boying Rimulya as ombudsman, isa na yan sa preparation nila. And, kung ma-appoint siya, he will be serving for 6 years. Fixed term yan. And half of it, kanyang pagsisilbihan, 3 years sa nakaupong bagong Pangulo. Oo. Di ba? Kaya, meron silang proteksyon. May buffer sila dyan kung sakasakaling siya ang i-appoint. Pero pag tiningnan mo, hindi naman na maglalakas ng loob itong si Boying Rimulya na magsabi na I am filing my application for ombudsman. Tapos hindi siya pipiliin ng Judicial and Bar Council na isa sa mga pangalan na isasubmit sa Pangulo. At hindi naman siguro na pag nandun na sa Pangulo yung pangalan ni isa sa mga isasubmit na pangalan doon ng Judicial and Bar Council kay Pangulong Marcos na hindi siya yung pipiliin. Di ba? Ito lang kasi, di ba? Decency and of course, morals will dictate, di ba? Yung delikadesa ba will dictate na you serve under a president. You were once an alter ego of the president. In fact, for 2 occasions, you were appointed as caretaker of this government by the president. The office of the ombudsman is an independent institution created by the 1997 Constitution. So, yan po ang opinion ni Mr. Jesus Duque na ang galing. Anong sabi nyo? Agree ba kayo? To may opinion ko lang din. Nakikita ko, sure hit na, bullseye. Ang next ombudsman natin, si Secretary Boying Rimulya. Umanda na tayo.